Ano yung mga senyales na isip bata ang iyong mister or ang iyong boyfriend or ang iyong pinakasalan? So ito ay enlightenment or awakening para sa mga kababaihan. So ngayon, mamumulat kayo, imumulat ko kayo sa katotohanan. Okay. Baka boy ang napangasawa nyo, hindi man. Boy. Okay? So tingnan natin kung boy ang napangasawa nyo. Okay. Number one, he shuts down instead of communicating. So pinatatahimik ka, no? Ayaw niya na makipag-usap, ayaw niya pag-usapan ng mga importanteng bagay, ang mga bagay-bagay. Kapag ka naging emotional na ang pangyayari, ang usapan, no? Tumitigil na siya, he disappears, nawawala, silent treatment, avoidance, no? Umiiwas. Ito yung mga sinasabi niya. Sinasabi niya na, ayokong pag-usapan yan, walang mangyayari dyan, ayan na naman, no? Ulit na naman tayo, walang katapusang usapan, walang mangyayari dyan, basta ayoko may pag-usap. So, umiiwas siya. So, bakit ko nasabing ito ay boy ang napangasawa niyo kapag ganito? No? Kasi ang boy ay tumatakas sa discomfort. Ayaw niyang harapin. A boy escapes discomfort while a man learns how to face it. Okay? So, ganun yun. Kung yan ay tunay na lalaki, kung yan ay hindi ba isip bata, haharapin yan yun. Kakausapin ka niya, mag-uusap kayo. Why? Because sa healthy relationship, no, vital ang communication. Without proper communication, walang healthy relationship. Tandaan niyo yan. Okay? Another one. Gusto niya yung benefits ng marriage without responsibility. 'Di ba? Sarap buhay ito. Gusto niya ng kasal, gusto kanyang pakasalan, pero ayaw niya ng responsibilidad, ayaw niya ng leadership, no? Gusto lang niya yung support, gusto lang niya yung loyalty mo, gusto niya yung peace, no? Parang ang datingan nito, nag-asawa ako kasi gusto ko ng peace, okay? Gusto ko ng intimacy, gusto ko ng lambing ng misis ko, gusto ko ng sex, gusto ko ng masarap na buhay. The problem is, ayaw naman niya ng responsibility. Hindi pwede yung ganun. 'Di ba? Lahat ng bagay sa mundo may kapalit. Kung gusto mo ng comfort, gusto mo ng peace, paghirapan mo yan. Okay? Pagtrabahuhan mo yan. I-create mo yan. Yun ang gusto niya mangyari. So, if ganito ang asawa mo, ang mister mo, no? Ang mangyayari nito, ikaw yung mahihirapan. Ikaw yung matotoxic dito. Ikaw yung magtatrabaho. Pagdating mo galing trabaho, ikaw pa yung magluluto. Ikaw pa yung mag-aalaga ng bata. Ikaw pa yung maglilinis ng bahay. No? So, ikaw nang ikaw. Kaya, toxic ang buhay mo. No? Yun ang mangyayari sa'yo. Kaya madali kang malosyang, madali kang pumangit. Tapos, pag pangit ka na, mabababae siya. Sasabihin niya, kasalanan mo kung bakit nang babae ako eh. Pinabayaan mo ko at saka pangit ka. No, tumaba ka na. No? Ikaw ay hindi na nag-aayos. Bakit ba nagkaganon? Walang hiya pala siya eh. No? Siya ang may kasalanan yan. Gusto niya na buhayin mo siya. Gusto niya na alagaan mo siya. Abay, pag ganito, yung kayong papayag. Tapusin na natin to. No? Stop. Stop the abuse. Stop this thing. Okay? So, ganon. Hindi ganon kasi yung energy ng husband eh. No? Ang energy ng husband is may leadership, may responsibility. Ang nangyayari kasi yan is dependency. Hindi dapat mangyari yan. Nakadepende sa inyo yung mister nyo. Okay, let's go to number 3. He makes you feel like his mother. Sino nakaka-relate dyan? Comment down below. No? So, ang datingan nito is, ang turing niya sa'yo, o ang pinaparamdam niya sa'yo, parang ikaw yung nanay niya. So, kailangan mong i-remind siya ng mga bagay-bagay, you remind him of everything, kailangan i-manage mo yung kanyang emotions. Ang lupit, no? Pati emotions siya, kailangan i-manage mo. So, ibig sabihin, nakadepende sa iyo yung emotions siya. Pag bad trip siya, kailangan amuin mo siya. Pagka mainit ang ulo niya, palamigin mo yung ulo niya. Something like that. You carry the mental load while he, no, helps sometimes. Ayan, lahat dinadala mo
Tapos paminsan-minsan lang siyang tumutulong, 'di ba? Napakapangit ng ganitong asawa. This is what we call, no, boy, no? Boy ito, hindi man. Isip bata ito, okay? Kasi ganito yan eh, a man adds stability. Okay, yun yan, no? Stability. Yun yung idinudulot ng isang lalaki o hatid ng isang lalaki o ng isang husband. Ang bata o ang isip bata ay, no, nakakadagdag pa sa iyong responsibilidad. Hindi nakakatulong. So, nasan yung stability mo dito? Wala. Sinong misis ang hindi mababurnout dito? Sinong misis ang hindi mai-stress dito? Ito yung point wherein lagi mong hawak yung ulo mo. No, laging pakiramdam mo, laging ang sakit ng ulo mo, stress na stress ka. Kung gusto mo na, yung, minsan may mga pangyayari kung saan feeling mo gusto mo maglaho eh. Gusto mo na maglaho, hirap na hirap ka na eh. Kasi nga, ganyan yung mister mo. Another one, number 4, pinarurusahan ka niya kapag ka ikaw ay humahad lang sa gusto niya. Halimbawa, meron siyang gustong bilhin, ikaw ay kontra, so parurusahan ka niya. May gusto siyang gawin, hadlang ka, no? Parurusahan ka niya. So, sa gabal ka, parurusahan ka niya. So, anong treatment sa'yo? Coldness. Manlalamig siya sa'yo, didistansya siya sa'yo, no, iwasan ka niya, tapos sarcastic siya sa'yo, magsasagot, magsasalita, no, nilalait ka, tapos may mood swings, no, parang nire-regla ang datingan nito, walang ya, no, mood swings, no. He doesn't solve conflict, wala siyang pakialam sa mga hinaharap mong problema dahil pinarurusahan ka. Kung kanina na-mention ko na tinutulungan ka paminsan-minsan, ngayon hindi ka natutulungan. Yung paminsan-minsan na nga lang na yun na wala pa. So yun yung pangit doon, no. Tapos ang ginagawa niya, no, binibigyan kanya ng problema, nagki-create siya ng emotional tension na tinatawag, ginagawa, pine-pressure kanya, nagki-create siya ng problema, naninigaw, no, na nang-aaway, naggagawa siya ng mga eksena hanggang sumurrender ka at sumunod ka na sa gusto niya. So, ang mangyayari dito is, ipapanish kita hanggang pumayag ka. Parurusahan kita hanggang pumayag ka sa gusto ko. Okay? Halimbawa, may gusto siyang bilhin. Gusto niya bumili ng kotse, wala namang pera. No? Gusto niya mangutang. Hadlang ka. No? Gagawa siya ng problema, maglalasing siya, magbabarkada siya, wala siyang pakialam sa'yo, hindi kayo iimi ka na 1 linggo. Ngayon, after 2 weeks, no, or after a week, magsasabi ka na sa kanya, o sige na, kunin na natin yung kotse natin kahit wala tayong pambayad. Okay, uutang na lang tayo. Bahala na si Batman. So, yun yung mangyayari. Kaya nagkakandaloko-loko yung buhay niyo. Huwag nyo nang dugtungan pa ito. No? Tapusin nyo na. Madaling kong sabihin, mahirap gawin, pero simulan nyo little by little. Humiwalay na kayo sa ganitong asawa. Madidiskaril ang buhay nyo dito. Miserable ang buhay nyo dito. Hanggat may may pagkakataon pa. No? Umalis na kayo sa ganitong relationship. Emotional immaturity yan. Okay, last but not the least, number 5. Hindi siya nag-grow. He stops growing. Okay, ito matindi. Di ba ikaw ang inaasahan nito? Nagkatrabaho ka ng maganda. O kaya ikaw ang nagawa. Magiging komportable na siya. At pag naging komportable na siya, magpapaupo-upo na yan, magpapahiga-higa na yan sa sopa, magpapatoma-toma na yan, punta sa mga kabarkada, no, makikipag-inuman, magyayabang doon, dala-dala yung kotse na utang, tapos sobrang komportable na yung buhay niya. Walang disiplina, walang self-improvement, walang vision, walang goal, walang objectives in life. He wants comfort more than purpose. Ibig sabihin, comfort lang siya ng comfort, walang purpose ang buhay niya. Kawawa kayo dito, kawawa mga bata dito. And eventually, no, the relationship, lalo na, no, the relationship feels stuck because he is. Ibig sabihin, stuck na yung relationship nyo, no, dahil stuck siya. You see? So, those are the signs na ang inyong mister o boyfriend, no, ay hindi man, kung hindi boy. Ibig sabihin, isip bata. So, immaturity. So, may immaturity dito. Merong emotional immaturity na nangyayari. So, do you think kung ganito yung mister ninyo, ganito yung asawa nyo, magkakameron kayo ng maayos na buhay? Magkakameron kayo ng healthy relationship? Magiging siyang matinong tatay sa inyong mga anak?
Mga bata, big no. Hindi. Okay? So, ganyan yung mangyayari. So, comment down below kung nakaka-relate kayo sa content na to. This is, again, enlightenment for you. Ito ay para kayo ay magising sa inyong kinasasadlakan. No? Awakening. Gumising na kayo. It's time for you to wake up. It's time for you to get out from that BS relationship. See you in the next content. Bye for now.